Uuwi ko lang sa work. Kaya na naman, March 20 pa nag-official na, na spring. Kahapon okay pa yung weather. Ngayon naman, snow na naman. Tapos wet snow. Morning pa naman ako bukas. Pang umaga pa naman ako tomorrow. Tapos ko uwi, magluluto na rin ako ng ulam namin. Sana nga bukas hindi siya, hindi siya madulas. Kasi pag ganyan, wet snow, tapos mas lumamig mamayang madaling araw. Madulas ang daan. Prone na naman sa accident yung mga ganyan. So yan, si Jermaine, masama pakaramdam actually. Kaya lang pumasok siya kasi presentation daw nila sa sa school. Parang sem break na siya eh. Pahinga na siya ng April 18. So hindi siya pwedeng hindi pumasok. Kaya sabi ko, magbaon ka na lang ng gamot. Pinadalang ko ng gamot. Tapos pinainom ko rin muna bago pumasok ang hina. Yan ang ulam namin today. Actually, tira lang to. Alam nyo na masamal ng bilihin ngayon eh. Bawal magtapon. So ito ulam namin ng isang araw, laing. Pero siya eh, hindi siya gaya nung laing sa atin na may yung katawan. Kaya mas malambot. Ito kasi dehydrated yung dahon. So ang tagal, 3 oras ko niluto yan. Pero hindi pa siya ganun kalambot. Masarap yung lasa niya, pero iba yung sa Pilipinas pa rin talaga eh. Tapos ito, baon nila kanina. Tanghalian nila. Pork na may tofu. Tsaka black beans. So yan lang ulamin namin. So may konting hipon. Para na yan. Hindi ba masayang. Kasi Jermaine lang inaantay namin, kakain na rin. Kaso inuubo ang bata. Ayun. Nagpabili ko ng Robitussin. Tsaka meron pa kami nung paracetamol, Biogesic galing ng Pinas. Ilang pa yun nandyan. Magamit na din. Bago ma-expire. Ayan, dear. Chichirya mo. Whiskas. Ayan, cat food. Alam nyo saan niya ipapakain yan. Saan papakain yan, dear? Sa Grindelwald. Grindelwald. Pakain niya sa isda. Ang social, di ba? Pagkain ng bulate. Pagkain ng yung sa pusa. Tapos, yung bulate, papakain sa isda. May yogurt pa ngayon, di ba dati? Tinapay tsaka yogurt. Oo nga pala. Dati bibili kami ng plain yogurt. I-spread sa tinapay. Ilalagay niya sa mga bulati niya yon para dumami. Dami talaga nun no? Tapos, nung nagbakasyon, dahil nga hindi napapakain, ubos. Konti na lang natira. Akala ko namatay na. So, ilan yung culture ko nun parang 6 na tab. Tapos, tinry kong lagyan ng tinapay. Yung isa nagbumuli So, dumadami na naman? Yung isa. Isa mo naman nalaman na kailangan pagkain ng pusa. Hindi, mas maganda kasi siya. Mas gusto nung bulate. Sa'yo. Tsaka yung protein daw. Kasi si tinapay, sabi sa akin bulate. Sasakahin dito Kung ano na mag-iisip mo, dira? Paano ko maiisip yun kung hindi niya sinabi? Ito ako, sabi ko, ano mo yung pagkain ng pusa? Nagpabal siya kanina kay Jonas dyan sa grocery. Pagkain daw ng ayan yung pinakamaliit na Kailan pa maubos na yan? Bulate. Ha? Kailan pa maubos na bulate? Tingnan din natin. Sa dami niyan. Abutin na ng ilang pong taon siguro. Ay, nako. Guilty after a Canadian Border Services investigation uncovered more than 90 people working illegally at Banff and Jasper area hotels. Authorities were first made aware of the suspected illegal immigration activities in mid-2022 and found evidence that a group of people traveled from Ontario to Alberta for work illegally, coordinated by employment agency One Team. As the investigation continued, authorities identified an additional 90 workers from Mexico that were working at 4 hotels in the Banff and Jasper areas. 90 Kevin katao. Keelty, the sole owner of the employment agency that coordinated the workers, has since pleaded guilty to 2 counts of unauthorized employment of foreign nationals and was handed a $70,000 fine, 50 hours of community service, and 2 years probation. He has a history of similar pangalawa na nga convictions in eh. Ontario. Ayan. Hiniginaw Lamig na naman eh. Nakakainis. Nakaka-miss na ang sikat. Sabag, sumisikat naman ang araw. Kaya lang, nakakasawa nang magsuot ba ng jacket.
Tatago mo na yung mga panlamig mo maya-maya. Ito na naman. Mas matagal na gamit kaysa nakatago Ayan, okay. Ganun talaga. Hindi ko pa malabhan kasi usually pag ganyan lalaban, nilalagay niya sa Sa pina-vacuum seal. vacuum seal. Para bago maitago, malinis na. Fresh na uli siya. Hindi malaman Gumanda na yung weather ng ilang araw. So ito na naman. Ay, Ganun talaga. Ganun dito sa Calgary. Sa ibang lugar din namin alam, syempre. Mahirap niyan yung kagaya niyan yung snow ngayon parang may kasamang tubig. Ulan, snow ang nangyari. Kaya wet snow. Tapos lalamig mamayang gabi. Bukas, morning. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kaya ingat-ingat sa pagdadrive. Medyo agahan. Hindi naman ganun kakapal yung yelo, pero yun nga, nakakatakot yung black ice. Kasi pag biglang lamig, yun yung madulas. Doon ako nadulas Bukas morning ako. Kailangan medyo agahan. Hindi ako pwede umalis na saktong alas 5. Baka mamaya madulas pala. Ayun nga, na-share namin yung yung mga nahuli doon sa Banff at saka Jasper. Mga hotel daw yun Pero, Mga Mexican no? Mexican. ang dami ng walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Kukuha pa sila ng mga illegal na migrants na Kasi yun, nga naman, walang hawak hawak nila. nila. Mababa ang mababa ang sahod. Sahod. Yung benepisyo, hindi naman, Hindi nila kailangan magbayad sa gobyerno ng mga tax. kaso kagaya niyan, yung employer na huli. Magkano lang yung niya? Magkano lang yung fine? 70. Fine niya. Tapos 2 years probation. Parang wala lang di ba? Parang naulit na nga lang. Dapat yun, P9 yun, tsaka yung nag-hire na na Agency. Hindi, agency nga yung P9 yung nagdala ng mga immigrants. Pero yung dapat pati yung kumuha ng mga illegal na immigrants na yun. Posibleng hindi nila alam yun. Gusto nila makatipid Alam nila yung posibleng hindi. Maraming mga nangyayaring mga ganun. Tapos may mga salokon din na bibigyan ka ng papel. Tapos pagbabayaran ka. Ang mamahal ng bayad talaga ngayon sa Ang laki ng bayad. Tapos may wala namang pala. Tsaka wala talaga ngayon. Talagang ang ng immigration ngayon sa pagkuha ng mga foreign worker tsaka mga student. Naka-hold yan mga yan. Delikado yung mga naka-PGWP na hindi pa nakaka-apply ng PR. kailangan medyo na kayo. Gumawa na ng mga move. Marami na rin mga lumilipat ng ibang provinces, lalo na doon sa mga remote area na pwede silang magkaroon ng papel. Yun na lang ang option Yun na lang yung mga option Meron nga yung bago kasi katrabaho, meron siyang sarili niyang consultant agency. Yung bago namin cook. Parang lang kasi, kumbaga, parang libangan niya lang kaya siya pumasok sa amin dahil may iba pa siyang trabaho. Meron nga tumawag sa kanya, Pilipina, client niya. Pa-expire na yung visa ng asawa niya, open permit, tsaka ng mga anak. Temporary worker. Parang gusto nung Pilipina gawan ng paraan. Ang suggest nung katrabaho ko, sabi niya, mahirap na. Sabi niya, kung gusto niyo talaga, pag na-expire yan, umuwi na lang kayo ng Pilipinas. Tapos, ipaprocess yung papel para makakuha uli kayo rito. Pero, sabi niya, at least legal yung process. Kasi once na na lumampas ka, doon sa binigay nilang permit sa'yo, wala na, pahirapan ka na makabalik uli. Tapos nahuli ka, no? Oo. Tsaka lilit ang mundo mo Parang mangyayari sa'yo dun. Hindi ka rin makaka-hire basta-basta. Tsaka hindi, naka-hold yung ng mga bata Gaya hindi sila makaano sa school dahil nga wala silang papel. visa. O yung asawa, para Ano sabi? Uwi daw. Hindi pa raw niya alam Pinag-ano nila nagawa ng paraan. Yun ang mga Pero suggest nung katrabaho ko nga, uwi na lang kayo. Pilipino rin. Alin? Yung client niya. Oo, Pilipino. Kaya nga sabi, mag-ano muna kayo, tapusin niyo yung visa, much better na umuwi kayo ng Pilipinas.
Totoo yun eh. Kasi kung talagang wala na, may expire, umuwi na lang. Kasi kung gusto nyo bumalik Kasi hindi talaga. ka makaka-avail ng mga yung kagaya nun sa health, Oo. sa school, sa mga kung ano-ano mga Yun nga kasi ang mahirap, government. di ba? Pag temporary worker, kasama mo yung buong pamilya. Wala pang assurance yan eh. So talagang risky. Yun yung isa rin malaking pagkakamali eh. Kasi hindi ka pa sigurado doon sa papel mo. Dadali mo na yung buong pamilya mo. Eh di syempre yung gastos nun, di ba? Tsaka hindi lang yun, yung mga bata ang mahirap doon. Kasi once na naka-adapt na yung mga bata rito, Oo, yun ang pa. hirap nang iuwi sa Pilipinas. Kasi yung mga bata dito, mas maluwag. Meron silang ngayon. Pagdating ng mga activities, wala silang sa school. O ito, activity rito, punta doon, may playground. Kumbaga, mas maluwag ang rito eh. Tsaka kahit na may mga nababangga na mas safe pa rin dito. Diba? Kaysa doon kahit yung, di ba may nahuli na Indianong pamilya. Oo. Ayaw nilang umuwi dahil doon sa Mas pamilya safe. nila. Oo. Sa mga anak nila kasi hindi na raw marunong magsalita ng native Lingwahe nila. language o English na talaga yung talaga salita nila. Kaso nahuli sila na may nung nila, di ba, mga documents. Wala. Kaya yung mga kababayan natin dyan na alanganin. Mm. Hanap kayo ng paraan. Ngayon, kung may mahanap ng paraan, okay yun. As long as meron Legal. kayong existing na permit. Pero once na dumating sa expire na, or before ma-expire, umuwi na kung wala pa rin talagang doon na lang sa Pilipinas magantay. Kasi pwede naman mag-reapply eh. Lalo kung nakapasok ka na rito tapos malinis naman yung record mo. Kaso nga lang, ang problema ngayon, nag-iigpit na rin sila Yun nun nga lang. mga nag-a-apply, di ba? Hindi, ang lamang mo, yun nandito ka, pwede ka mag-apply, may mga kakilala ka na pwede mag-refer sa'yo. As long as willing nang mag-hire ng foreign worker, di ba? Ayun. Kailangan nila ng pag nandito ka, mag-build ka ng connections mo eh. Kasi ngayon, ang student, tinalo na, as student talaga, hindi na pwedeng Ewan ko yung katrabaho ni Jonas na mga hindi pa PR. Ayun lang, hindi ko alam. Nakapasok sila sa AHS, Yun, okay. Alberta Biruin niyo yun. Health Services. Nung nag-apply si Jonathan dati, hinihingan siya ng citizenship, Oo. Sa Marami siyang in-applyan sa City of Calgary Calgary. nung time na bagong graduate siya. Tapos alam ko, experience pa lang niya nun is hindi pa related sa hindi IT pa. niya. So nag-apply siya, hiningan siya ng na citizenship. Kung meron daw ba siya. PR pa lang kami by that time. Nasa apartment pa tayo yata. Oo. So hindi siya hindi siya Tinanggap. Pero yun, yung mga kasama Napunta niya. siya sa agency, tapos yung agency nagbigay sa kanya ng opening doon sa hospital temporarily, pero nagustuhan siya. So Kaya nung panel interview, nakilala siya nung isa sa mga manager na dumalaw sa hospital na pinasukan niya. Diyan. COVID time yun eh. Si Jonas ng double shift, 16 hours. Straight yun. Kaya parang na-recognize siya. So nung in-interview siya, nagustuhan siya, na-hire siya. Pero yung kasama niya, Nagulat nga rin kami, kinuwento ni Jonathan. sabi niya, may na-hire sa Kapatid amin eh. na. Hindi mo na magkapatid. Nauna mo na isa. Nauna yung isa. IT. By the time, international student. So, hindi pa sila talaga. Hindi pa PR, wala pang papel. Pero na-hire sa Alberta Health. Tapos, after isang taon, yung kapatid niya estudyante din, nakuha doon. Wala eh. Kapag kami mga connection talaga connection, eh. Kita nyo sa amin ngayon, 4 na yung Iranian na nagtatrabaho. Biglang dumami eh. Ay, wala eh. Connection. Ganun talaga eh. Nakapasok sa opisina na isa eh. Dito kasi by referral talaga. Yun ang malakas. Kapag wala kang kakilala dito, kahit nasabihin mong gano'n ka kagaling, wala. Ganun talaga. Hindi mo na masusubukan. Kaya nga sa taas ng kompetensya sa paghanap ng trabaho. Mahirap. Hirap. Lalo pa hirap ng buhay. Kahit nga ako, hindi ako may trabaho pa, pero naghahanap din ako tumitingin-tingin din ako ng ma-applyan ko kasi, syempre, medyo may edad na. Pero tsaka gusto ko rin makapasok sa sa government na sa City of Calgary kasi nga maganda rin ang mga benepisyo doon. Tsaka hindi yung unang-una sa trabaho niya kasi yung nung amoy nung pintura, chemical.
Buti nga nalipat din ako doon sa ano ngayon, sa blasting uli. Nabalik ako doon sa dati. Medyo nakalayo-layo ako doon sa mga chemical. Sa mga pintura, Hindi no? na ako nagpipintura. Sana magtuloy-tuloy na rin. Hindi pa rin masabi. Pero, iba pa rin yung wala ka na dun sa ganun trabaho, di ba? Kaso nakara tumitingin siya. Puro Titingin niya, pinto. Sabi ko, kung titingin ka ng trabaho, wag na sa ganyang May linya. mga invitation pa nga eh, di ba? Di ba ito sa Indeed may mga messages. We invite you to ganyan-ganyan. Ito, mukhang, Related sa related ano mo. sa mga nakalagay doon sa resume mo. Ayoko na nga tingnan din eh. Sabi ko, wag dyan. Sabi ko, kung lilipat ka lang din. Wag na dyan. Kasi kako, ganun din, ang kababagsakan mo. May mga driver din, mga kung ano-ano na nga yung tinitingnan ko kasi nga ayoko na rin gusto ko na mag-iba rin ng linya talaga dahil nga doon sa actually bumaba nga yung blood pressure ko eh simula nung no. Bukod sa may gamot siya, tapos nung nawala siya sa pagpipintura lately. Nakabawas-bawas nung blood pressure, bumaba. Kaya baka doon, Siguro init doon pa din, doon eh, di ba? mainit doon. Kahit winter doon, mainit. Kaya sabi ko, tuloy lang. Sabi ko, makakahanap ka din. Kasi ang hirap talaga dati yun, pag nag-apply ka, saglit lang, may tatawag sa'yo, may mag-i-email. Eh ngayon, nagtitig siya, pasa siya, wala pa hanggang ngayon. Yun yung mga factor na tinitingnan namin eh. Kasi nga, syempre, sa dami na ng mga immigrant dito, marami na kompetensya. Kailangan talaga may marami ka rin connection. Eh, kami naman, hindi naman kami... Sa tagal na rin namin dito, hindi ganun karami ang connection namin. May mga kaibigan kami, pero hindi kami pasok mo naman ako dito. Pasok mo. Parang nakakaano eh, bakit hindi ko... Sa minsan pag magkaibigan, tapos mag-ano ka na, magpapasok, mamaya magkaroon pa ng problema. Alam mo yun, yung pagiging magkaibigan pa yung Baka masira pa yung pagiging magkaibigan. So, mas maganda na yung... Gawin mo yung kaya mo. Apply ka. Ngayon, kung, yung katrabaho mo, na-recognize ka, nakilala, okay yan. Kumbaga, hindi mo na sinabi na i-refer ka. Pero, nag-apply ka, nakita ka niya, nandun ka din. Yun, okay pa. Pero yung mag-ask ka, mahirap. Alam niyo naman, lalo sa mga Pilipinang utang na loob. Utang na loob. Utang na loob. Pautang naman dyan, oh. Tsaka hindi rin kasi tayo palipat-lipat ng trabaho eh. Yung iba kasi, ang nagiging barkada, yung mga nasa sa circle ng trabaho din. Kumbaga, parang ganun. Eh kami, mga trabaho namin, yung kukunti lang din yung tao, hindi ganun karami. Kagaya namin, yung department namin, yun lang. Sa amin, may maraming Pilipino, pero nasa edad na ng mga, may kanya-kanyang buhay na hindi na masyadong kita-kita tayo rito, labas tayo doon, labas. Hindi. Mostly, lang talaga, kwentuhan. Pero yung talagang lagi mong kasama ang lumalabas, wala eh. Bilang na bilang talaga. At alam mo naman yung mga tao dito sa Calgary, ewan ko lang doon sa ibang part ng Canada. Pero busy tayo eh, busy sa trabaho. Tapos mostly pag day off, gusto talaga kasama lang, pare-pareho mga pamilya. Family, ganyan. O siguro na nasakto lang din tayo nakapasok trabaho na halos kapareho natin mga katrabaho natin na ang gusto bahay, trabaho lang din. Pero wala rin ka kasi talaga. nagiinom, ganyan. Hindi na rin ganun eh, no? Hindi na, sa Pilipinas iba eh. Biyernes pa lang ng gabi yan. Oy, walang pasok, inuman na. Pasok ng Sabado, Linggo. Pero dito kasi pag walang pasok, pahinga, or, yun nga, lalabas kasama family. Trabaho kasi dito, trabaho talaga eh. Per oras talaga. Per oras, yung lahat ng oras mo, kailangan pagtrabahuhan mo talaga, unless madali-dali ang trabaho mo, di ba? Pero sa amin yun, makahanap lang din talaga siya na mas maganda-ganda. Sa lang, kalusugan na lang. Kaya lang, ganyan nga yung mga nangyayari. May mga nahuhuli na Mas pinipili ng iba na illegal ang kinukuha kasi mas nakakatipid sila. Kagaya nga yung bali-balita na yung Tim Horton, di ba? Lahat na tinigil na nila yung hiring ng mga galing sa bansa ng India na papasok sa mga low income na mga minimum lang. Wala kasi Tim Horton wala na kasi student, hindi na magagamit nila ngayon yun. Meron ng tier silang tinatawag. Yung Tim Horton, umapila sila.
Ewan ko, pinayagan yata ng mga liberal yung ano, na makakuha pa rin sila. Ang Tim Horton. Ng Parang, subsidize. parang nakakapag-subsidize yung government para sa kanila eh. Unti-unti yan, kahit pa paano meron ng pagbabago. Oo, Mapapansin mo na eh. Lalo ngayon dito, di ba? Ang hirap. Kaya sabi ko dyan, pagbutihan ng pag-aaral eh. Kasi by the time na makagraduate siya at maghanap siya ng trabaho, ang dami na niyang Ang dami kakompetensya. na talaga. May mga nagpo-post na, nag-worry siya, di ba? Sa Facebook na marketplace. Mm. Third year niya na, pero wala siyang work, hindi siya makahanap ng work. Baka daw merong makatulong sa kanya na makahanap para at least pag graduate siya, meron na siyang experience. Makaano siya, mas madaling makahanap ng trabaho. Hindi na kasi ganun Sa panahon ngayon, dami mo ng kompetensya kaya hindi basta-basta. Ang kagandahan lang sa Pilipino na family, hindi natin pinapabayaan yung mga anak natin na wala na, tapos na yung yung obligasyon namin sa iyo, di ba? Parang ganun. 18 ka na, sige na. 18 ka na, Hindi. sige na. And Dito hanggat kailangan yung tulong ng magulang, hindi naman. hindi ka papabayaan ng magulang mong Pilipino, di ba? Totoo yan. Tayo pang Pilipino, sige, kung kung nandito ka pa, hindi mo naman kailangan magbigay, ipunin mo yan. Kung kaya naman eh. Kasi yun lang din naman talaga eh. Tayo lang din ang magtutulungan eh. Hindi naman tayo. Nung last time nga lang, huling grocery kasama si Jonas eh. Ah. Sabi niya, mahal na mami. Kasi nakita niya, ano yung grocery. Sabi niya, ganun na yung presyo nun. Ganun nakamahal ka ako ngayon. Sige, mami, try ko na magdagdag daw sa pang grocery. Sabi ko muna alalahanin yun. Alalahanin mo, makaipong ka. Kasi total, siya naman nagbabayad ng kuryente. So, okay na yun. Kuryente, tubig, internet. Kaya sabi ko sa kanya ano yung muna yun? Di ba internet? Tayo sa internet. Tayo ba sa internet? Kala ko siya sa internet. Sa kuryente, magkano rin pag winter naabot din ng 300. Hmm. So, doon pa lang, di ba? Sabi ko, mo na yun. So, yun lang naman. Naichika lang naman namin kasi napanood nga namin yung... Medyo nakakalungkot. Kasi nga, simula pa naman noon laging takbuhan kahit sa mga movie. Takbuhan, Canada, Mexico, pag galing sa US, di ba? Kaya sa mga kababayan natin, kung medyo alanganin ng papel at kung walang ibang paraan, wag kayong magstay illegally. Kasi mas mahirap. Kung gusto nyo bumalik, much better na umuwi na lang before ma-expire mismo yung Sila rin naman kasi yung makakapag-decide. Kami, inaano lang din naman namin na... Suggestion lang naman namin. Kasi mahirap. Pero pag malinis yung papel mo na umuwi ka, may possibility na makabalik. malaki possibility mo na makabalik. Hindi, tsaka sa ibang bansa, di ba? Yun pa. Pag sa ibang, kunyari, hindi mo na gusto sa Canada, punta ka na US or sa ibang Saan. At least malinis European yung record country. mo. Kaya, kapit lang. Makakaano rin yan. Magiging maayos din yung takbo ng yan. Ngayon, medyo mahirap kasi bago-bago yung... Mga nangyayari sa mundo, gera, politika. Kaya kapit lang tayo pare-pareho. Lalampasan din natin yan. So, yun na naman guys. Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.